Ang katotohanan na kapwa hindi handa si Karen at Gary sa buhay mag-asawa ay unti-unting nagiging malinaw. Sanay sa layaw ng buhay binata, barkada at bisyo. Ako, hindi naman ako tinuruan ng marriage 101 eh. So talagang wala akong alam about marriage. Tapos yung pagkabuntis pa ni Karen is aksidente. Housewife kasi ako nung una. Si Gary, hindi siya masyadong involved sa pregnancy, sa pag-alaga ng bata. So I felt that I was really alone. Sinubok ni Karen na intindihin ang asawa. Ngunit sa paglipas ng panahon, narindi na rin sa paulit-ulit na paliwanag. Emotionally kasi kami, detached. Yung hindi talaga kami nag-uusap, may sarili siyang buhay, ako rin meron. Tapos every other year, nabubuntis pa ako. So, nadadagdagan yung responsibilities. Since lumalaki yung family, kailangan ko na rin magtrabaho. Bilang call center agent, muling nakuha ni Karen ang kumpiyansa sa sarili. Pero kasabay nito, ang patibong ng tukso. There's this void in my heart na hindi na-fulfill nung relationship ko with Gary. Tapos parang mabigat siya. So unconsciously, feeling ko kailangan ko siyang kunin sa iba. Hanggang sa isang pagkakataon, sumambulat kay Gary ang madilim na sikreto ni Karen. Kasi ako nakilala sa office. Is happening. And then yun nga, then kinato ko na talaga yung may kinikwento siya about this guy nga. Eh di ako, nag-jump na ako into conclusion. May inom lang ako pero hindi ako ng bababae! Gusto mo lang naman, hindi ko kasi makita yung hinahanap ko eh. Anong ginawa mo? Sinira mo to! Lumayas ka sa bahay ko! Gary, wala akong pupuntahan. Gary, wala akong pupuntahan. Lumayas ka! Tuluyang sinira ng kasalanan ang pagsasama ng dalawa. Dala na rin ng nangyari, nauwi sa depresyon si Gary. Talagang may pumapasok. Talagang halos audible na naririnig ko na tumalong ka na dyan, para matapos na. Ang relasyon ni Karen sa ibang lalaki naging puno ng problema. Nauwi ito sa karahasan. So naisip ko, pwede talaga akong mamatay nito. Pwede ako pala akong patayin. Parang ganun. Tapos naisip ko, wala yung kapatid ko, malalayo yung bahay. So kung mamatay ako, walang makakaalam. Walang ibang malapitan na isip-isipan niyang tawagan si Gary. Nung pagkarating niya sa loob ng bahay, talagang unang naramdaman ko kasi nakita ko siya. Sobrang awa. Kasi nakita ko siya na ang payat-payat. Yung parang dry yung skin. Basta payat-payat siya nun. Makailang beses na sinubukan ng mag-asawang magbalikan. Magkaaway kami magkasama, magkaaway kami magkahiwalay. Kahit sa text, magkaaway kami niyan. Nabago lamang ito nang unti-unting nakilala ni Karen ang Panginoong Jesus na siyang nakita naman ni Gary. Iba yung text mabait. May chance kaming nakapag-usap din, pag-usap naman, pero hindi usap na mahaba. At yung pananalita niya is parang nabago. Yun, for the first time in my life, dun ko lang nakita kung paano ba talaga ako tignan ni God. Na mahal niya pala ako kasi syempre ang nafe-feel ko nun talaga rock bottom. Sa pagdalo ni Karen sa isang Christian church, unti-unti siyang binago ng Panginoon. Unti-unti, ino-open na kasi ni God yung heart ko, inaayos niya na pag pala asawa mo, kailangan forever. Vow yun na ginawa namin between the two of us and kay God, na dapat pala magkasama kami. Sa mga sumunod na buwan, muling pinagtagpo ng Diyos ang landas ng mag-asawa. Naging pagkakataon ito
upang magkaroon ng pagpapatawad sa isa't isa. There is no regrets dun sa mga napagdaanan natin because I know that God wrote that story and it's our testimony. I know now that I truly love you. Karen, I want to say parang I love you hanggang matapos tong buhay natin, tayo magkasama. She is my constant reminder of how great God is. Ang pinaghiwalay ng maling simula at kasalanan, pinatawad at pinagmuklod muli ng pagmamahal. Isang buong pamilya na punong-puno ng pagmamahalan. Sobrang thankful talaga ako kay Lord eh. Kahit na sobrang dark nung past, He can give us a new beginning, a new life.